Hello, good evening. Good evening. This is Justin Talk News PH. Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa channel na to. At sana patuloy kayong susuporta doon sa ating mga subscribers at ipatronize itong channel na ito. Maraming salamat din doon sa mga bagong viewers. I hope na you will like, you will share, and you will subscribe ngayon na sa channel na ito. Dito we always talk about updated political events and news where we base our views and commentaries and reactions with regards to events that are happening day by day in our government and in our country. Ngayon, we will be talking about yung mga about the statement of Senator Crispo with regards to the bicameral committee report. Alala natin doon sa press conference na yon o sa interview na yon, sinabi niya na ang enrolled bill na pinasa nila sa executive, sa DBM, na basihan doon sa paggawa ng General Appropriations Act na pinirmahan ni BBM ay walang blanco. So, paano natin i-reconcile yan? Wala daw blanco. Pati si Chis Escudero nagsasalita. At medyo arrogante pa ang dating. Sinabi pa doon na, kung may kayo, hindi magdemanda kayo. Di ba? Baliktad naman sa sinasabi ni Bersamin. Dahil si Bersamin, sabi niya, it's the right of Congressman Ongag to file that case, any case, with regards to the GEA. Kay Escudero naman, ibang dating abogado naman ito si Chis. Alam niya ang courteous way of saying that. Tapos parang pinagmamalaki mo pa ng ganyan. You are sure na talagang totoo yung sinasabi mo. So, sabi rin niya na wala daw blanco doon sa enrolled bill, and they are stating about enrolled bill lagi. Ano ba itong enrolled bill? Itong enrolled bill, ito yung final taken from the bicameral report after na sinulat ng mga technical group ng mga congressman. So yan ang niyan, ang nagsulat niyan, ang nagprint niyan, ang technical working group ng Kongreso. Kanya-kanya siguro mga congressman ang mayroong mga technical working group, at ang nag-manage nito siyempre ang Committee of Appropriations na si Stella Kimbo. Ganyan, nasa kamay niya yan. So, after napirmahan ang bicameral committee report na 13 pages ang may mga vacant na budget amount, binigay sa mga technical working group kina Kimbo. Dati baka nandyan pa si Saldico, kasama pa dyan. So, sila ang nagsulat, sila ang nagpiprint bago pinadala sa Malacanang yan. Ang tanong, sino kaya dyan sa technical working group ang nag-fill up ng mga vacant, mga blank na mga budget amount sa mga agencies? Meron dyan. Ang ibig sabihin, sila lang nagdesisyon na ito ang ilagay natin, na katulad nung may mga deficiency sa amount ng NIA na biglang bumaba. Yung iba pa hindi kasi ma-specify kung anong talaga yung mga department ang tumaas ba based doon sa pinag-uusapan sa bicameral conference committee na yung mga agreement nila doon sa mga budget ng agencies, kung anong pinagkasunduan ng Senado at ang Kongreso, yung ba talaga ang nakalagay doon sa enrolled enrolled bill na diyan ibabase yung GA. Kaya nakaduda talaga kung saan galing, sinong nagpipill up sa mga blocks na yan.
common sense lang kung tayo, mga simpleng tao, o di ba, yan sa technical working group, ang talagang nag-fill up niyan. Sino bang nag-utos? Sila-sila lang ba? O si Tambi? Pwedeng siya rin isa sa mga nag-utos. At saka, of course, si BBM. Tapos sabihin ni Bersamin na, hindi involved yan si that's a lie. No, that's a fake news. Napaka-imposible naman that they are that independent na nagawa sila ng paraan, sulat na ganyan, sa kanilang decision na sila ang magpipig ng amount yan sa mga agencies na yan kung walang utos sa kanila galing sa taas. Napaka-simple na i-analyze natin. Kaya, ang problema rin ng mga senator, why did they sign a blank report, BICAM report? Kasi bago nagiging enrolled bill yan, pinirmahan mo na ang BICAM report at pumirma sila. Kaya yung sinabi ni wala namang problema yan kasi meron daw provision ng rules daw nila na kung may problema daw hindi magkapareho yung BICAM report at saka yung enroll bill, ang mananaig daw yung enroll bill. Hindi nga pinirmahan nga ninyo yung BICAM report na mayroong mga blanco Hindi yun doon sa discrepancy sa clerical error lang. Halimbawa, nagkaroon ng diferensya in millions or in thousands, nagkamali lang ng zero, ganyan, yun ang clerical error. Pero ganyan, blanco, tapos linagyan mo ng amount, hindi yan clerical error. Is talaga, pinagluluko tayo Unang-una, ba't pumirma nga kayo? So maraming nagdududa na ito, pirmahan lang ninyo kasi kailangan natin to at saka mayroon naman tayo makukuha ng benepisyo nito, mga ganyan. Bawat senador, ganito, ganyan, bawat congressman, ganito. Sigurado yan, isa yan sa mga bait o mga offer. Sabihin na natin, mga offer doon sa kaya napapayag sila na pumirma sa mga blank pages na yan. Blank budget amount para sa mga agency. So yun ang katotohanan dyan. Sa atin katotohanan natin. Pero klaro naman klaro naman kung kahit anong analysis mo. Kaya yung sinasabi ni Bersamin doon sa press conference nila, malaking kalukuhan yun. Walang kinalaman si BBM dyan. Klaro So ngayon, dito na naman tayo to conclude, nagsinungaling itong dalawa, si Crispo at saka si Escudero. May tinatago talaga sila. Ngayon, doon pala sa press conference, sinabi ni Bersamin na hindi daw mapipigilan yung paggamit sa budget na yan dahil nakasipulit talaga yan sa batas natin, sa constitution, at kailangan gamitin. Kaya ang nangyayari ngayon sa DBM, nagprepara na sila sa madaling salita, pina-action na nila yung mga department na to prepare for their budget for 2026. Nakita nyo yan, ganyan kabigat. Pagkatapos nila walang hiyain yung 2025 budget, ito na naman, nagsimula na naman sila para sa 2026 budget. Parang may term sila parang preparation for the 2026 budget. They're hoping na June pa lang daw ma-approve na yan, may submit na yan sa GE para ma-prepara na yung mga pundo para daw for the next year, 2026. At ang mga saro nakalabas na lahat. Ibig sabihin, ang mga pundo nakalabas na. So kung ano mang hahabulin ni Congressman Ungab, wala nang mahabol siguro. Kasi nakalabas na lahat na saro Ang hindi lang nakalabas na saro, itong mga defunded na nagkaroon ng
nagkaroon ng pundo ulit dahil sa savings na kinuha nila sa ibang departamento na may savings. Pero sa pagkaintindi ko kay Secretary Pangandaman, yun lang ang hindi pa nailabas. Yung mga wala ng pundo na dinagdagan nila galing sa savings. So, na-release na lahat. Sabihin man, hindi naman ganyan kabilis yata mag-decide ng Supreme Court kung ngayon nila i-file. I don't know kung may mahahabol pa na pundo dyan. Yun ang masaklap na pangyayari. Pero okay naman yun na kahit na siguro huli na ang lahat, at least mapapakita natin at tama yung ginawa natin sa pamamagitan ng isang reklamo na isang pa natin sa Supreme Court. Para ang legalidad ng isang bagay na ginawa ng gobyerno na sa tingin natin na hindi naman talaga legal, mapagdesisyonan ng tamang institusyon, and that is the Supreme Court. Maganda yan, and that will be a landmark decision siguro kung mangyari. Kasi ngayon lang nangyari na may blanco na ganyan blanco na pundo. So sana mabilisan yang ano na yan, yung demanda na yan sa may isang pakagad sa Supreme Court ng ating mga congressman, aside from congressman meron din other private mga individuals who will be filing the same case. Ngayon dito naman sa sa DA, Department of Agriculture, yung sinabi ni Laurel Chu, yan talaga ang purpose na nagkaroon ng mga pundong mga blanco diyan sa National Irrigation Administration sa DA, kasi nga sila ay mag-declare ng food security emergency para ma-address daw ang kagutuman sa ating bansa. Yung pagtaas ng presyo ng bigas na ang balak na nila 38 pesos per kilo, and yung mga imported rice is 48. Diyan daw, hanggang diyan lang daw magkaroon ng ceiling yung SRP ceiling para hindi na sila pwede magbaba ng presyo. So 38 ang NFA magbinta, that's 100,000 sacks daw. Ngayon ipamimigay sa mga LGU. So anong ibig sabihin yan? Election move din yan. So itong i-connect natin. Ano bang purpose ng na to? Yung mga blanco na budget amount per agency. Actually, yung mga na-involve na agency niya na mga blanco ang amount ng kanilang budget ay mostly pertains to the Department of Agriculture, tulad ng National Irrigation Administration, tulad ng PCE, yung Philippine Coconut Authority, tulad ng fisheries. Yun ang karamihan na mga blanco, kasi kinukunik nila dito sa food security emergency program ng gobyerno na ilo-launch pa nila. Kasi pag emergency state of emergency, ang mangyayari niyan, lahat ng procurement niyan ng gagawin ng gobyerno ay wala ng bidding, tulad sa nangyari kay PRD noong pandemic. Dahil wala nang ma-procure na mga walang nagbibinta sa atin ng mga bakuna, wala magbibidding. Kaya nung siya ng state of emergency, walang bidding process niyan, open ang purchase niyan. So nag-purchase tayo, hirap na kumuha ng bakuna galing sa Sinovac, galing sa China. Yan ang unang nag-offer pa sa atin, then followed by yung Pfizer, yung AstraZeneca, yung J&J, yan, sunod-sunod na yan. Pero matagal muna yung AstraZeneca, tsaka yung Pfizer, matagal dumating dito. Ang nauna yung Sinovac. So, walang bidding yun. Hindi naman, kasi nasa state of emergency tayo, yun din ang mangyayari ngayon dyan sa food emergency. So, lahat ng mga
kagamitan, mga equipments, mga fertilizer, mga naipamimigay doon sa mga magsasaka at mga mangingisda, hindi nadadaan sa bidding. Ibig sabihin, simpleng-simple, kung sinong paboran nila mga supplier, mga importer na yan, sino pa bang paboran nila? Di mga kakilala nila, mga kakunsabo nila, ka-business nila. So, yun ang purpose dyan. Kaya, nagkaganyan yan na mga blanco muna. Blanco muna para mag-food emergency na. Kikita sila ng gusto dyan. Kaya yung tanong kung anong project, yun na, project sa DA, Department of Agriculture, kung kanino mga bulsa. So, alam na natin kanong bulsa mapupunta yung pundo na yan. Na by the billions yan. Ang estimate nila, naabot yata ng 700 billion yan. Nakita na ninyo. So, that's another form of corruption. Kaya itong pagko-cover nila dyan sa mga block, yan ang purpose dyan. Bibili sila ng mga traktura na hindi na nagka-bidding. So, ang basis niyan, kung gaano kalaki ang komisyon na makukuha nila, kasi bidding sa price, wala na eh. Basta, kung malaki ang bigay mo, dito, aprubahan kita. Ganyan ang mangyayari niyan. So, yung mga equipments, yung mga fertilizer, yung mga tracer, mga dryer, para sa magsasaka, yung mga hand tractors, tractor na 4 wheels, yun mangyayari dyan. Yung mga support, yung fertilizer, yung mga seedlings, lahat na yan, ipopurchase yan sa pundo na yan. Kaya binakante yan dahil hindi pa siguro nila anong allocation para dito, para dyan, para yun ang ipamimili, para ipamimigay. So this is connected also with their detachment from the impeachment of VP Sara dahil natatakot sila to the election. Gusto nilang babango dyan sa mga tao, babango sa mga butante, kaya gagawa sila aside from the ayuda. Kung walang epekto yung ayuda, AKAP, MAIF, kung hindi yun maging effective, meron pang isa. Itong sa medyo maganda ang purpose. Meron talagang purpose. Baka ito ang suggestion ni Laurencio na nakakaakit yung purpose niya dahil tulungan yung mga magsasaka, not knowing na yan ay form of corruption, na talagang corruption yan dahil ang pera na ginamit nila dyan ay hindi dapat dyan ilagay. Yun na yung mga blank na mga budget amount para sa dapat sa mga agency. So dyan nila kukunin ang pera na yan. So klarong-klaro. Ngayon lang hindi ko maintindihan dahil marami mga farmer sector ng mga association, mga farmers, na dapat i-implement na nila yung food security sa rice. Kasi marapit na ang anihan. Once na kung may anihan na, yun ang problema nila. Kung paano, kung magkasalubong yung pag-anihan nila at saka yung mga importation dyan. Yung paglabas ng mga bigas na yan. Magka-problema na naman sila sa presyo. Ito, makikita talaga yung inefficiency ng gobyerno to. Pinatagal pa with the purpose na aabot dun sa campaign period. So, yan lang naman ang desire nila na maayos nila yung schedule na yan para umabot sa campaign period. So, makikita natin kung ano talaga ang diskarte ng gobyerno ito. Kasi gusto nila na lahat na mga butante, mga tao na buboto ngayong eleksyon, sa kanila mapupunta lahat through ditong mga ginagawa nilang mga ayuda. This is a form of ayuda. Walang ayuda pa rin yan. Para doon sa mga magsasaka. Napakarami niyan. Napakaraming butante niyan. Majority ang mahirap sa atin na mostly comes from the sector, the farmers and the fisher folks. Kadalasan ng mga talagang walang-wala sa buhay ng mga tao. Yan, nakakaano nga na sila nag-provide ng pagkain natin at sila ang nasa pinakamababang kategory ng ating bansa na dapat
tulungan na maayos. Kabagay, ito tulong sa inyo, tulong sa mga farmers, kunin ninyo, pero huwag mo silang ibuto. Dahil yung binibigay nila ay galing sa inyo rin yan, through corruption, sa mga taxes na binibigay ng mga tao. Kaya malaking kalukuhan ang gagawin nila. At matalino ito si Laurencio. I know na isa ito sa nagpanukala ng emergency, state of emergency sa food security. So, implement daw niya next week. So, malapit na ang campaign period. Tamang-tama talaga. So, yan ang sagot doon sa mga blank na mga budget amount na nakikita natin sa bicameral committee report. So, yun na. May sagot na tayo kaagad. Tingnan natin. Kanina sa press conference, anong sinabi ni Laurencio? Na pinahintay na lang niya ang resolution from PNCC. Yung PNCC, yung Philippine National National Price Coordinating Council. No? So yun nag-coordinate ng price. Pati hintayin mo pa yan. May magaling naman tayong presidente. Kung sabihin niya, sige, yung resolution na yun, later on na, ibigay muna tayo ng bigas. Kaya aabutan pa yan ng harvest season. Di paano na lang yung mga farmer? Hindi na sila makabigta ng tamang presyo ng mga bigas nila. Kaya wala talagang ang unang intention nila para lang mapabango ang administration nito sa pamimigay ng mga ayuda na naman in ano naman yan, in material, kasi hindi na pera yung pamimigay siguro may pera din doon sa pagbibili ng other items. Siguro may pera din yung ibibigay yan, aside from the seedlings, the fertilizer, yung mga farm equipments. Nakita ninyo, talagang matindi ang ginawa ng pamahalaan na to. Kaya nasa atin na, kasi parang nag-iba sila ng ngayon direction towards the election. Siguradong lulutuin talaga yung election na yan. Kung hindi tayo buboto massively against sa kanilang mga kandidato, hindi natin mapalitan itong gobyerno na to. Sila pa rin ang mamumuno. Hahawakan pa rin nila ang Kongreso, hahawakan ang Senado. Sana maging aware tayo, maging concerned tayo. We will vote massively for the endorsed candidate ni PRD at kay BP Sara. Sigurado kung sasama si BP Sara dyan sa campaign period. Dahil alam niya, marami akong narinig from the camp ng BP Sara na talagang isa siya sa magiging haligi dyan sa campaign. Even if si Robin Padilla sa PDP ang magiging campaign manager, national campaign manager sa lahat ng mga senators at kandidato ni PRD sa PDP. Pag magsanib yung dalawa, sigurado yan. Hindi na dyan nyo makikita kung gaano kalakas si BP Sara. At tayo lang natin, ilang weeks na lang, start na ng campaign period. That will be February 13. So, I think it's 3 weeks from now. So, tayo, lahat ng mga supporters ng ni PRD at ni BP Sara, right now, nagsimula na tayo. We do our part. We'll talk to our neighbors, talk to our friends, and try to help in promoting the candidates ng ating Presidente Duterte at ni BP Sara. This is the only way na maiba natin, kasi parang malabo na yung people power with the way the administration ng PBBM is acting. Parang nagkaroon sila na pag-minimize sa mga attacks nila against PRD. Ngayon sa Quadcom, parang naging soft sila yan sa Quadcom. At bilang na rin ang araw na mga yan. Itong 19th Congress na ito, bilang na. Ilang araw na lang ang aantayin. 7 ng February, that will be
a couple of days. Kasi ang session din nila, I think 10 days na lang yata up to February 7. So wala na, tapos na sila. At yun ang gagawin natin, ikakampanya talaga natin ang lahat na kandidato ni PRRD, starting from the senator down to the lowest position, including the mayors, lahat, para maging pabor naman to in preparation for the candidacy of VP Inday on 2028. Kasi nag-declare na siya openly, di ba? So we will make it a mission to follow what she's saying, na talagang tatakbo siya, na she's considering in running as president on the 2028 election. Hindi na natin hinantay yung sinabi niya na last quarter of 2026. Ngayon na, start na tayo. So, dito lang tayo for this broadcast. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Maraming salamat sa suporta ninyo. Doon sa mga would-be subscribers, please subscribe. Sa mga viewers natin na iba, please like, share, and subscribe this video. Maraming salamat. At sa susunod natin pagkikita on my next broadcast. Maraming salamat.